Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na General Torre napahiya, nako hala, lagot, aroganteng PNP Chief. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sama na ang bayan ko sa nakaw ng tao. So yan mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito, eto pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto nga, nako, General Torre mga kababayan, tinawag na aroganteng PNP Chief. Naniniwala ba kayo mga karibyo na si PNP Chief General Torre ay arogante? Ito mga kababayan ang balita. Mula po ito sa ano ba ito? Pero ito si Senator Joe, hindi ko makita yung source no kung kanino to galing no. Davaoenos Duterte Defender. Yan mga kababayan. Ito po ang sabi ni Senator Jinggoy Estrada. For me, kung ako ang tatanungin, that's not a good choice. Ngayon lang tayo magkakaroon ng napaka-arroganting PNP chief or chief PNP. Yan mga kababayan. Ano ba itong nangyayari ngayon mga karibin natin? Senator Jinggoy Estrada sinabihang arrogante, napaka-arrogante ni Torre. Diba? Parang totoo yata ang sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada, no? And he is not the good choice, a good choice, no? Hindi pala maganda na si Torre ang ating PNP chief. Ayon yan mismo kay Senator Jinggoy Estrada. Eto si Senator Jinggoy Estrada mga kababayan, parang kakampir nito ng administrasyon, di ba? Dahil nung panahon po ng pag-iimbestiga kay sino ba ito? Si Agent Morales, no? Isa po si Senator Jinggoy Estrada sa grabe po ang pagkampi sa administrasyon, di ba? Kasi nga po ang pinararatangan ay ang presidente pinararatangan po ng Agent Morales ay ang presidente. Pero ngayon, bakit ganito ang sinasabi? Talagang ganito ba kasama si General Torre? Ganito ba na sabi nga ni Estrada, no, ni Senator Jinggoy, napaka-arrogante. Talaga bang ganito napaka-arrogante ni Torre? Para ang isang pro-administration senator ay ganito ang sabihin? He is not a good choice. Aba, parang presidente na rin ang sinabihan mong, ops, nagkamali ka, President Bongbong Marcos Jr. sa pagpili mo dito kay Torre. Diba? Parang harap-harapang sampal ito kay President Bongbong Marcos Jr. sa pagpili kay Torre bilang bagong Chief PNP. Alright? Ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin itong balitang ito. Nako, ito si Coco Pimentel mga kababayan, mukhang nag-aapura na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ang tanong, bakit niya pa kailangan gawin ito? Hindi naman siya nanalo. At saka, na siya di ba? Hindi na siya senador, di ba? At hindi rin siya nanalong kongresista. Ano ba ito? Pagsisip-sip na sa administrasyong ito? Para after 1 year, di ba? Kasi sabi po ng COMELEC, yung mga tumakbong natalo sa eleksyon, hindi po pwedeng ma-appoint ng 1 year. So maybe next year, no, ma-appoint na itong si Coco Pimentel dahil grabe naman ito. Masyadong nagmamadali si Coco Pimentel. Ito po ang kanyang statement mga kababayan. Sabi niya po dito, kung kulang ka sa oras at meron ka impeachment, unahin mo na yung impeachment. Bakit inuunang impeachment? Kasi meron tayong inaabala na mataas na opisyal ng gobyerno, yun lang naman ang ini-impeach. High-ranking government official. O, diba? So meaning mga kabayan, inaapura, no, ni Coco Pimentel yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang tanong, bakit?
Di ba? If it is in the Constitution na apurahin ito, edi apurahin nyo. But if it is not in the Constitution, no? And the most of the senators are leaning, no? Or approving na itong schedule na ito ang susundin natin. Di ba? Eh bakit naman susundin nyo si Pimentel? Eh nagsisip-sip lang naman ito. Dalawa lang ang nakikita ko kung bakit nagsisip-sip ito mga kabayan. Una, yung asawa niya po kasi ay isang appointed official din, di ba? I think ambassador yata mga kabayan, no? Then ang pangalawa kong naiisip ay baka gusto rin nitong magpa-appoint after 1 year kung saan man departamento siya pwede i-appoint mga kabayan. Eh alam naman natin ang gobyernong ito, ang administrasyong ito, ang dali-daling magpalit ng mga high-ranking government officials, no? Especially the cabinet members. So, yan lang pong aabangan natin dito kay Coco Pimentel kung bakit sip-sip ng sip-sip ito, no, sa gobyernong ito, sa administrasyong ito. Alright? Ito pa mga kabayan, nako, ito matindi. Pagkumpuni sa San Juanico Bridge, nakabubuo ng spekulasyon yan ng korupsyon, Tacloban Mayor. Nako talaga, oo nga mga kabayan, no? Dinaanan na ng Yolanda ang San Juanico Bridge, hindi man lang naalintana, di ba? Natapos lang ang eleksyon, nasira. Bakit kaya? Hindi kaya dito kayo kumukuha ngayon ng pondo? Para sa susunod na eleksyon? Nagtatanong lang mga kabayan kasi napaka ironically, di ba? Napaka-ironic nang nangyayari dito sa Tacloban City, diyan sa San Juanico Bridge. Kasi biruin mo, dinaanan ng napakalakas na bagyo. Hindi man lang naalintana yung San Juanico Bridge. After election, siguro ko malaki po ang ginastos nila nung nakaraang eleksyon. That's why they need project na matibay-tibay pa. Kahit matibay pa ay hindi na matibay. Diba? Naisip nyo rin yun mga kabayan, no? Kasi yung Tacloban Mayor, naisip niya, pagkumpuni sa San Juanico Bridge, nakabubuo ng ito hindi na mabubulol tayo dito sa word nito, spekulasyon ng korupsyon ayon po sa Tacloban Mayor. Nako naman, anong nangyayari dyan? May sira ba talaga? Maging si Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ay nalilito raw sa atas na huwag munang padaanan ang San Juanico Bridge at pagdideklara ng state of calamity sa lungsod dahil sa kawalan nito ng feasibility study. Kita nyo na yan, even the mayor mga kabayan nag-iisip ng masama because of what happened, di ba? Ang grabe. Tapos lang ang eleksyon, nasira ang San Juanico Bridge. Ano sa palagay nyo mga kabayan? Alam naman natin sino bang kongresista yan sa Tacloban. Isa po sa kongresista dyan mga kabayan ay si Speaker Martin Romualdez. Kumusta? Speaker Martin, may kinalaman ka ba? Speaker Martin, may kagagawan ka ba? Ano ba talaga ang nangyayari? Nagtatanong lang po kami dahil maging ang Tacloban Mayor ay naguguluhan na. Sila nga na nandun. Tayo nga na malayo doon, naguguluhan rin. Sila pa kaya? Ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At ito pa. Ito ang matindi mga karibyo natin. World Bank. Philippines to borrow $7.85 billion from World Bank in next 2 years. Nako. Yan malayo pa ang 2 years pero nakaabang na po yung utangin nilang $7.85 billion. Yan So 7.85 times 55. Let's say 55 ang palitan ng dollar. Nako, magkano yan? 55 times 7 mga kabayan. Kayo na lang po ang bahala. Billions. Nako po, malaki-laking pera ito mga kabayan in the next 2 years. Yan po ang possibility na magagastos nila.
Ito nga ang ito nga ang nakakasama dito, di ba? Sa panahon po ni former President Duterte, build po ang proyekto. Pero sa panahon po ngayon mga kababayan sa administrasyong ito, baro. BBB rin pala. Pero baro lang mga karibin natin. Ano po ang inyong opinion dyan? Lulubog na ba ang Pilipinas? Makakaahon pa ba ang Pilipinas? Nako, subaybayan po natin ang susunod na serye ng Pilipinas. Ano bang dapat i-title kung magkakaroon ng movie ang Pilipinas? Kaano ba? Sige nga mga kababayan. O, hindi ko rin masabi. Utangin mo ako. Ganun ba yun? Parang sama. Utangin mo ako. Di ba? The movie. Grabe naman. Anyway, eto mga karibin natin. Last po natin pag-uusapan bago natin i-play yung video. Pickup truck tax reimposed as Marcos signed CMEPA with the partial vetoes. Expect pickup trucks to be more expensive after the provision reimposing the excise or the excise tax on the vehicle type was approved. Alongside other tax reform measures under the proposed Capital Market Efficiency Promotion Act. Grabe naman. Ito, tapos ng eleksyon, siguro bubulusok kayo ng mga tax. No? Diyan kasi sila babawi para makabayad tayo sa utang eh. Lalong-lalo na, nandiyan pa sa recto, nabubuhay pa. Si taxman, nandiyan pa. Si Tam Taxman nandyan pa, nabubuhay pa, kaya we will be expecting more tax to come mga kababayan. Ako po, akala ko ba bonus ang mayroon tayo, tax pala. Anyway, ito mga karibin natin, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Marbil, inamin na walang napatunayan si Torre para maging PNP chief. Tingnan natin. Doon sa akin lang talaga, lahat naman ng general sa atin magagaling. Magaling si Nix, magaling. Maybe nakita niya na ito yung kailangan natin for this event. Tama na. Sabi niya, si Torre magaling. At siguro ito yung nakita ni BBM kay Torre. Hindi siya as a reward because capable naman yung tao talaga. Hindi daw siya reward. Teka muna, Marbil, matanong ko. At ipapaalala ko sa iyo. Alisin natin yung pangingidnap niya kay Tatay Digong according sa abogado ni Tatay Digong at doon sa illegal na pagpasok, illegal search na ginawa nila sa KOJC. Kasi wala sa kasaysayan ng kung sino man sa buong mundo na meron kang search warrant at mag-i-stay ka doon sa lugar for 16 days kasama mo 5,000 pulis. So that is obviously public knowledge, kapalpakan. Pero alisin natin yon. Kasi sabi mo nga, magaling si Torre. Yan ang sabi ng presidente. So kung wala yung kay Tatay Digong, hindi niya nahuli si Tatay Digong at hindi siya nanggulo sa KOJC, sa tingin mo magiging PNP chief si Torre? Anong naitulong niyan? Anong naikontribute niyan sa Pilipinas? Wala. Naalala nyo may bulilyaso pa yan? Nagkaroon lang road rage. Binigyan niya pa ng TV time yung nanutok ng baril. Kaya nga nag-resign pa yan di ba? That time nag-resign yan Baka nakakalimutan mo, Marbil. Hindi nakakalimot ang taong bayan. So before yung kalukuhan ginawa niya kay Tatay Digong at kay Pastor Kibuloy, na nagustuhan malamang, ako siguradong sigurado, yan ang nagustuhan ni BBM sa kanya. Si bulilyaso yan Hindi political accommodation ang ginawang pagpili kay Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Director, Police Major General Nicolas Torre III bilang ika-31 pinuno. So hindi raw political accommodation. So ibig sabihin, hindi bayad utang dahil sa ginawa nga sa KOJC, sa kababuyan na ginawa niya sa KOJC at pag-kidnap kay Tatay Digong. Hindi bayad utang. Ng pambansa. Sinong naniniwala doon? Kayo ba naniniwala? Meron pa bang naniniwala doon? Ako sigurado ko kahit yung mga pilit ng kinakampi ngayon na mga pinklawan, hindi naniniwala doon. Huwag tayo maglokohan. Sang pulisya. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, mahusay sa trabaho, may dedikasyon at magaling na opisyal si General. Mahusay sa trabaho. Ano ba yung mahusay sa inyo? Pag sinabi ng presidente, kahit illegal, gawin mo. Kung ganun siguro ang definition nyo, posible. Dedicated? Posible. Dedicated siya Kahit illegal ang utos ng presidente, gagawin niya.
Torre. Gumagaling si Nick, he can decide, he can do. So yun sasabi ko, Magaling siya kasi pag nag-decide siya, ay, totoo naman, ako sang-ayon ako dyan. Kasi sinabi niya, Attorney Torion, papasok kami dyan sa ayaw at sa gusto nyo. Sa madaling salita, kahit illegal tong gagawin namin, hindi ito ang panahon para tayo magtalo. Sinabi yan ni Torre, hindi ito ang panahon para tayo magtalo. Papasok kami sa ayaw at sa gusto mo. Ganyan din ang sinabi kay Tatay Digong. We will do this the easy way or the hard way. Diba? Dedicated siya. Basta, kahit mali, kahit illegal, gagawin namin. Ito yung mga pulis pulpul na ang laging hawak sa presinto ka na lang magpaliwanag. Ganun po, yun. Ganyan ang ibig sabihin ni Torre. Kaya nga meron na tayong warrant of arrest. Meron na tayong search warrant para hindi puro lagi may gagawin kang kagaguhan para papatayin kita sa presinto ka na magpatliwanag. Parang ganun eh. Lahat na lang pwede mong gawin kaya nakakatakot to. This is something na halintulad ng martial law. Gagawin na lang nila lahat, saka ka na magpaliwanag. Doon ka sa presinto, magreklamo. partly, but mostly because of the leadership. Yun ang leadership na kailangan natin ngayon. And I guess it's a good decision ng ginawa ng presidente natin. Sinabi pa ni General Marbil, nasa prerogative ng Pangulo ang Inamin naman natin, nasa prerogative ng Pangulo kung sinong pipiliin yan. Tama naman talaga mga kabayan. Wala pong nakikialam sa pagdedesisyon ng Pangulo. Pero wala rin pong makikialam sa opinion, sa public opinion, di ba? Kung ano ang opinion ng taong bayan about kay Torre, wala pong makakapagpigil din. Kung tingin ng taong bayan ay napakasama ni Torre dahil sa ginawa niyang mga kalokohan or itong mga ginawa niya, no? Wala rin po kayong magagawa. So, abang-abangan na lang po natin. Pero kayo mga kabayan, naniniwala ba kayo na napakagaling ni Torre? No? Napakagaling na pulis ni Torre kaya siya po ay na-promote. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sa walaan bayan ko